na yung dala ng 8. Ito ang Pinoy Big Brother 8 Go! Masaya ba kayo sa Valentine's yung kahapon? Ay, hindi kami nag-Valentine's. Nag-Valentine's kami. Alam nyo guys, kahapon nga ay nag-celebrate ng Valentine's ang ating mga Star Dreamers sa loob ng Camp Star Hunt. At ito na guys, ang mga girls mismo ang pumili kung sino ang gusto nilang makadate. Wow! Grabe talaga. At nakita na rin natin nung nagsama sina Honey at Shontel doon sa kanilang Camp Star Hunt Fair. Big revelation, nag-I love you sila sa isa't isa! Trending yun, boy. Talaga yung nangyayari. I love you. Nako. Honey, usap tayo, Honey. Ay, nakarelate. Hindi talaga pwede yung mga ganyan. Mahirap ang sitwasyon kasi syempre si Honey may special someone na naghihintay sa outside world. Napanood ko na yun. Diba? Ilang beses na siya. Hindi. Pero in fairness sa ating mga boys, lalong-lalo na dun sa kambal, hindi talaga sila nagkulang sa pagsasabi kay Honey at sa pag-remind na medyo mali na yung nangyayari. Alam mo, yan talaga yung mga tunay na kaibigan. Yung kaya maging honest sa'yo at kaya kang pagsabihan kahit na may ginagawa ka ng mali. Yes. Kaya dapat abangan po natin kung paano mag-unfold pa yung kwentong yan. Ay naku, mainit na mainit talaga yan, Robby. Sobrang intense ang pangyayari, kaya simulan natin ang kwentuhan. Dito yung Asian Fair mo. Bago maganap ang Star Hunt Fair, ang Team Honey naging busy sa pagpapractice para sa job nila as kiddie entertainers. The mouth should be down here. Ang daming mga bata! Oh, yeah, I like that. Yeah, it's nice. In terms of trying to come up with ideas, story, and the plot, I think yung pinaka-least na natulong sa amin was Patrick. Pero this entire thing would be very, very dull and useless. It would not be the same without Patrick. Gusto niyo bang makikita ng sayaw? Gusto ko! Okay, ipapakilala ko ang aking kaibigan na si Patrick! Palakpakan! Yay! Oh, Ganda naman ang music. Para akong bata. Nawala na kasi sa isipan ko yung pangalawang talo, ganun po. Ang inisip ko na lang mag-enjoy ako sa job na to. Kaya ko, hindi ko pangungunahan yung sarili ko. Starting pa lang ako! He sort of is the star of the show. So he's done a lot, and he's going to do a lot. yeah. Nang makabuo na ng kwento ang two teams for their puppet show, bumalik sa camp ang job supervisor nila na si Sir Jojo para tulungan silang i-improve ang kani-kanilang performance at una niyang inassess ang nagawa ng Team Camille. Hi, Joy! Hello! Balita ko! May bisita tayo! Mag-show sila ngayon dito sa Philippine Heart Center! Wow! Ang galing nila! Ang saya! Medyo hindi ko naintindihan yung umpisa. So you have to establish yung character ng puppet. Kung may pangalan, Kim, yung galaw niya, okay yan. So, nagre-react ka doon sa situation, tama yun. Maganda yung bubbles niya eh. Doon ako napangiti. Wow, dahil yung bubbles. Ang comment ko lang, pag may mali, huwag yun ipapahalata sa amin. Overall, medyo okay. Sa sarili ko, expected ko na po yung mga sinabi niya. Kasi po, kahit po ako, medyo hindi rin po ako, kung sa 100% nga po, mga 60 or 70% po, thankful po kami na sinabi niya po lahat yon. Sunod namang pinasilip ng Team Honey kay Sir Jojo ang kanilang performance. Hello mga bata! Magandang umaga! Ako pala si Baba. Kamusta ang araw niyo? Ipinakikilala ko si Elsa! Hi! Hello mga bata! Hello, Baba! Ay, mga bata, ang gaganda at ang gugwapo, oh! Oo, marami akong nakikitang masaya ngayong araw. Oo nga eh! At mas pasisiyahin pa natin yan dahil sa ating mga sorpresa. Wow! Wow! Very entertaining. Tuwang-tuwa ako doon sa puppet. Kasi nagkaroon kayo ng interaction sa bata. Napapasagot niyo nga ako eh. Comment ko lang is, ayusin niyo lang yung kalat. Kasi, alam ko, very limited yung space natin. So, before you start, dapat yung face. Medyo nagkulang eh. Hindi ko alam kung puyat ka o... Kakagising lang po. Gusto ka. Generally. Thank you. So, lahat ng sinabi niya sa amin was very, very positive. I was so happy to hear that.
After magbigay ng suggestion sa performance ng Team Honey, tinipon ni Sir Jojo ang Star Dreamers para sa isang important announcement. Good sa lahat ng ginawa niyo today. Pero, hindi doon natatapos yung trabaho niyo. So, meron tayong gagawin pa. Gagawa tayo ng balloon arrangements. Para sa job na ito, may 3 points na paglalabanan ang dalawang team. 1 point para sa mas kagigiliwang performance ng mga bata sa Philippine Heart Center. 1 point para sa Supervisor's Choice at 1 point para sa pagandahan ng balloon arrangement. Ang team na makakagawa ng mas nakakabilib na balloon arrangement ayon sa desisyon ng housemates ang siyang makakakuha ng 1 point para sa job na ito. Meron lang silang 30 minutes para sa hamong ito. Ikot, tapos flowers dito sa... Kayo ang color, mag-decide. Kunwari ganito, para siyang headdress. Eto, anong pong gumawa po kami ng balloon? Wala po talaga kaming naiisip. Nahirapan din po kami kasi pumuputok talaga yung mga balloons namin. Tapos may 30 minutes pa kaming time. So, medyo around mga 20 minutes po, puro kami. Inflate na kami ng balloon. Dito yung puso. Dito. Tapos yung flower gumaganon. Malaking flower na lang kaya. Minado po ako, hindi po talaga ako magaling sa art. Okay na ba to? Lahat pong ginawa namin, insert lang namin. So, naging okay naman siya. Worth it din naman lahat ng putukan ng balloon, tas lahat ng stress na pag-iisip kung ano yung gagawin. So, hopefully, yun po yung mapili. Sunod na sumabak ang Team Honey sa paggawa ng kanilang balloon arrangement. I think we really lacked communication. We didn't really talk about it first. We didn't really brainstorm. Everyone just started grabbing balloons and doing their own thing, me included. We really had no definite goal in mind. Drake, ano idea mo? Sige na. Anong idea mo? Importante po na manalo ako para po masave po ako. Kasi may dalawa po akong talo, so ginagawa ko talagang lahat ng best ko. Kasi kung matalo ako this job po, 3 na po akong talo. So, syempre, hindi ko matanggap na maalis ako dito. Kasi may pangarap ako na makatawid doon sa kabilang bahay. Si Patrick, alam kong may sarili siyang creativity. Hinahayaan ko lang si Patrick kasi alam kong details si Patrick gumawa. E pagdating sa dalawa, hindi mo alam kung saan napupunta. Gagawa ng art, diba? Ng malaking art. Team leader, I'm supposed to tell them what to do. Pero it was just very, very overwhelmed with the idea now. You only have 30 minutes, the timer was up. I thought, kahit anong gagawin ko, dapat mabilis. It's not that simple. 2 more orange and 2 yellow. Ganun pa rin, Pat. Isa pa rin yan, Pat. Isang quiz pa niyan, Pat. Ginagawa ko kasi iba eh. So, gusto ko sanang i-share pero sila may iba-iba silang ginagawa. The main idea was we were thinking of making a big arc of a balloon. Tapos sa gitna yung mga little decorations. Pero the arc was really the hardest thing that we were trying to do kasi we never really learned how to make an arc. We never learned how to make a big structure and combine more than 3 or 4 balloons together to make a big arc. So we were trying to figure it out on our own. I was trying to figure it out on my own. Kin was also trying to do his own thing. Sobrang gulo. Parang naratol kami, kakamali kami doon. Tanggalin mo yung tape, please. Safe na lang. At the end, halatang halata that we all just did a bunch of things that we just put it together and said, okay, yan ang arrangement. I think we just really rushed into it. Sobrang confused. There was no real teamwork in there. Ang Team Honey binilisan na ang pagbuo ng kanilang balloon arrangement. Isa pa? Ito, isama mo na yan. Sama mo na. Okay. What? You can connect this na. Sobrang hindi kami nag-collaborate sa idea na kung ano-ano na kung saan-saan na kami pupunta. Ano? Taasan na ba? Taasan na. Wala. 5 seconds. Feeling ko kasalanan ko yun. That I didn't lead my team in a better direction. I didn't lead them in a better way. Kinakabahan ako that we might have not gotten this 1 star from the housemates. I'm very nervous and I'm very worried. Sana, I really hope in hindsight they see the abstract behind what we were trying to do because there is an idea in there somewhere. I won't let this affect the main purpose of this job which is to entertain kids, to make kids smile. Nang matapos na ang Team Honey, hinatid ang 2 balloon arrangement sa bahay ni Kuya para makapili ang housemates ng mas maganda at mas pulidong trabaho. Ang mapipiling balloon arrangement ay makakakuha ng 1st point out of 3 points na maaari nilang makuha for this job.
Maya-maya, isa-isang bumoto ang housemates ng kanilang napupusuan. Para sa akin po, pipiliin ko po yung blue dahil po ito'y may balanse. Yung kulay na ginamit ay hindi lumagpas sa 3. Okay. Para sa akin naman po, inisip ko yung effort tsaka creativity po. Makikita po sa red na yung ribbons binalot nila around. Kaninong balloon arrangement naman kaya ang pinili ng housemate para makakuha ng 1 point? Yan ang dapat nating abangan sa susunod na araw. Samantala sa camp, si Patrick dinaan na lang sa biro ang kanyang pagkadismaya. Hey guys, ako ulit, si Patrick the Star, Fish. At gusto ko nang umuwi sa bahay ko. Isipin mo nyo na lang na tapos na. Patrick deserves to be here. Not just here, sa bahay ni Kuya. Mahal na mahal ko kayo. Oo. Hindi lang sa kaibigan. Isang kapatid na ang turing ko sa inyo dito. Isa na tayong pamilya dito. I'm so happy na pinakita ko sa lahat ng tao na kahit may kapansanan, nagagawa ko lahat ng job. Kung talagang sa tingin mo, kaya mo, gagawin mo. Kinabukasan, naganap na nga ang Camp Star Hunt Fair kung saan naunang mag-enjoy sina Honey at Shontel. At ngayon, turn naman ni Camila at Patrick na ma-experience ang isang date. Patrick. Nashock na ako. Huh? Ako? Sige, lahat kami doon kilala ng isa't isa. So si Camille na lang ang hindi masyado akong kilala. Ano masasabi mo sa akin? Matapos magbigayan ng heart-shaped balloon, agad naghanda sina Patrick at Camille. Habang nag-iintay ako doon, ang naisip ko na lang kung kami ng dalawa, baka hindi na to date, family bonding na. Kasi kapag nag-heal siya, sobrang taas na parang kapatid nila ako or anak. Go, Cam! Enjoy! Ganda! Go! Pasayin mo sa pata. Hello! Uy, wow! Diba? Uy, grabe! Sana ako kasaya rin. Laro tayo. Hindi, kain mo tayo. Sige tayo. Ay, wow! Diba? May french fries. Tara, saan tayo? Kahit saan. Kasi gusto ko po siyang mapasaya. Tapos, hindi ko po kasi siya nakakausap gano. Tapos, wala kaming conversation. Hindi niya ako natatanong. Hindi ko siya natatanong. Ba't ang lungkot mo kanina? Hindi, kasi... Di ba may 2 loses na ako? Kapag 3, di ba, halos. Ano ba yan? Kaya yan? Oo. Kasi, parang ba akong baliw? Sabi na, minimin mo yung kanina eh. Nakita ko yung mata mo eh. Nakita ko yung mata mo eh. Ano kapag, nag-games ng kasama mo, masya? Ako din. Hindi ba ko ito na-experience? Maya-maya na pag-usapan ng dalawa ang bullying na naranasan nila noong bata pa sila. Pero na-experience din ako na bully sa school namin. Ako naman. Ako din naman nabully din. Elementary? Ako din naman nabully din. Anong bully na sa'yo? Dami. Masasakit kaya. Hindi naman kasi ako laki sa yaman, di ba? So ako, simple lang. Nag-Japan kasi si mama. Tapos, tatay ko lang kasama ko. Yung tatay ko nagtatrabaho. So yung tatay ko, parang binili niya ako sa kaibigan niya. Tapos doon na ako. Tapos lahat naman ng kinakain namin, nabayaran ng mama ko. Kumbaga nagpapadala yung mama ko. Dumating yung time na nagsara ng tindahan. Sinasabi nila nag-bankrupt daw yung tindahan dahil sa akin. Dahil sa amin, pabigat daw kami, ganyan. Tapos, one time kumain ako ng ice candy. Sarap na sarap ako sa ice candy. Di ba nga? Kasi hindi ka naman mayaman. Tapos, minsan ka lang makakain ng masarap. Sinabi na ako, buraot. Buraot daw ako. Grabe yun. Sabi ko, ay, balang araw talaga. Sabi ko, marirealize niyo sino yung binubuli niyo. Yun din ako eh. Parehas po kami may pinagdaanan sa buhay. Kasi binubuli daw siya noon. Galing din siya sa hirap. So, parang ang istorya namin is parehas kami. Nakaka-ins kaya. Pero, doon nag-start yung pangarap ko. Ikaw ba? Nung binubuli ka, ano yung nasa isip mo?
Makapagtapos ako, may pagmalaki ako, malapit na ako magtapos ng pag-aaral college. Anong course mo? IIT. IT, wow! Hirap yun, ha? Alam mo, may parang dalawa yung side effects ng pambubuli, no? Isa, malulugmok ka. Tapos yung isa yung mangangarap ka. Balang araw, makikita niyo sino yung binuli niyo. Ganun din ako. Nakilala ko po siya ng maayos, tapos lalo po ako na-inspire kasi na mas mag-strive harder pa. Kung siya nga, kaya niya. Ako pa kaya. Alam mo, nakikita ko sa'yo, soon, nakikita ko sa'yo, pwede ka mag-talk para ma-inspire mo. Kasi ako, na-inspire ako sa'yo. Sabi ko, sana all, di ba? Hindi lahat yun. Kasi yung iba, kumpleto, di ba? Normal. Pero, ginagawa sa buhay. Tambay lang. Ano unang laro natin? Ikaw, mamili. Game! First time ko talaga yung date sa Valentine's Day. Ngayon lang to nangyari sa buhay. Enjoy ako sa mga games talaga. Lalong na-enjoy ka kapag may kasama ka at saka nagsasaya kayo. Yan, madali lang. At least may 1 rose tayo. Bigay ko sa'yo. Ay, kanina, hindi ka nag-expect na ikaw, no? Na ako? Oo, hindi ako nag-expect kasi malapit kay Kim at saka alam naman si Shandel at si Honey at saka Automatic yan, automatic. Lagi ka kasi nakahiga dito, tapos sabi ko, magsama ata gising ni Patrick, kaya hindi kita nilalapitan. Kasi parang ang bad mood pag umaga. Oo, kasi inisip ko naman na tatalo kami. Eto, naisip ko, kaya kita binigyan. Kasi gusto ko tayo, mag-banding tayo. Di kasi tayo nakakapag-banding. Gusto ko rin. Hindi lang inspirasyon ang nabigay ko kay Camille po at saka napapasaya din namin ang isa't isa po. Gusto ko rin. Marami ka ba makabudot? Oo! Parang nabubudot lang. Oo nga, ang galing mo nga sumayaw eh. Sige nga. Ano, bakit? Backflip. Backflip? Wow! Wow! Grabe, tatlong. Galing mo, grabe. Nakita ko po na ang funny niya, sobrang. At the same time, maganda din po yung kalooban niya kasi wala siyang naagrabyadong tao. Sa loob ng bahay ni Kuya, patuloy na hinamon ang tibay ng puso ng housemates sa kanilang weekly task. Magtatapos na ang inyong weekly task. Meron na lamang kayong nalalabing 88 minutes. Kasabay nito, may puso bang hindi na mapipigilan? This feeling I'm having now is new. That's why I think Lou is special in a way. I never really met a girl like her before po. Mabait naman po siya sa lahat ng tao. Tsaka feeling ko pare-parehas lang naman po yung trato niya sa mga housemates. I'm a bit shy or blushy. I've never felt this way before. Ayoko mag-assume ko. You only get one chance, so make it right. Unless may sabihin si Andre sa akin. I want to tell her. Because I've been thinking about her a lot. Kung nagkakapaan pa ng feeling sina Andre at Lou sa bahay ni Kuya, sa camp naman, in-enjoy lang ng magkaibigang Patrick at Camille ang natitira nilang oras sa fair. Thank you po. Love you. Ay, LY na lang, di na kasi. Ang saya ko kasi may remembrance na ako sa bagong Star Dreamers. Habang kami, na-miss na namin kasi may titignan kami sa pictures. Boy, hug. Thank you. Nakilala ka. Thank you. Kilala natin ang si Tisa, di ba? Oh yes, thank you. Saya namin. Talaga, ba't tingin ang picture? Nakilala ko si, ang pogi niya. Ang gwapo niya, no? Nag-enjoy po ako. Sobra-sobra kasi hindi ko po in-expect na pwedeng mangyari sa loob po yon. Ang gwapo niya. Sobra. Ganda ng smile niya, diba? Patrick, the date saya. Saya na. Kumusta yung date? Okay. Enjoy? Sobra. Kumain kayo? Did you guys take pictures? Yeah. Yan. Patingin? Patingin. Basta may isa pa doon nakawaki. Keep up the good work. I love you. Buti na lang si Patrick nakatanggap ng I love you. At hindi siya nag-I love you. Nag-I love you to ko ba? Wala. Natutuwang lalaki. Kasi
Abangan bukas, isang masaya at heartwarming na performance ang hatid ng Star Dreamers sa mga bata sa Philippine Heart Center. Kaninong team kaya ang mapapa-finger heart sa saya at kaninong team naman ang masasawi? Tutukan yan bukas sa PBB 8.